po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sa unang pagkakataon, isinagawa ang pag-livestream sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Unang sumalang kaninang umaga si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Ang ibang detalye abangan dito sa Balitang Hali. Isa pang mainit na balita, iniharap sa Sandigan Bayan ang isa pang akusado kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Siya si Juliet Calvo, ang Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa na hindi na isabay sa arraignment ng mga kasama niyang akusado sa kasong graft noong Huwebes. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Naghain ng not guilty plea si Juliet Calvo. Isa siya sa mga kapwa-akusado ni Zaldico sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o graft, partikular ang Section 3E. Ito'y kaugnay dun sa maanumalya, di umano'y maanumalyang flood control project na nagkakahalaga na 289 million pesos sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Si Calvo, ang dating Chief ng Maintenance Division ng DPWH sa Mimaropa, nabasahan na ng sakdal ang 8 iba pang mga arestadong akusado sa kasong graft noong nakaraang linggo. Hindi na isama dito si Calvo dahil hindi nakapag-issue ng produce order ang 5th Division para idala ng BJMP si Calvo sa Sandigan Bayan. Hindi raw kasi nasabihan ang korte na nakadetain na si Calvo dahil sa kasong malversation. Nang maaresto kasi yung mga akusado, tanging si Calvo lamang ang hindi kasali sa kinasuhan ng ombudsman sa non-bailable offense na malversation. Kaya nang maaresto, nakapagpiyansa pa si Calvo sa kasong graft at pansamantalang nakalaya. Nag-amend ng information ng ombudsman at sinali si Calvo kaya nakadetain na siya ngayon. Sa ngayon, 9 na DPWH officials pa lamang na co-accused ni Zaldico ang naihaharap dito sa Sandigan Bayan. Wala pa si Co at ang mga opisyal ng construction company na SunWest Inc. Sabi ng abogado ng mga akusado sa korte kanina, ang status ng mga akusadong taga-DPWH ay suspended ng 6 na buwan batay sa order ng ombudsman. So, mamayang hapon, 1:30 ng hapon, ay arraignment naman sa 6th Division ng mga akusado para sa kaso naman na malversation. Actually, kaninang umaga pa nandito, naghihintay sa Sandigan Bayan ang 7 sa mga lalaking akusado sa malversation dahil maaga silang dinala sa Sandigan Bayan ng BJMP mula sa Quezon City Jail sa Payatas. Connie, Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Mga kapuso, malakas na ulan at baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Sarangani. Sa bayan po ng Kiamba, namblema ang ilang motorista at residente dahil sa mataas na baha. Inabot ng lampas 1 oras bago humupa ang baha. May kasamang mga tipak ng bato at lupa naman ang namerwisyo sa barangay Malbang sa bayan ng Maasim. Nagkalat po ang mga bato at lupa sa kalsada. Nagpahirap yan sa biyahe ng ilang motorista. Nagsagawa na ng clearing operation. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nagpaulan sa Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. Mamayang gabi o bukas, sinasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan niya ng Pag-asa, mahigit 1,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Mataas pa rin ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo at tatawagin niya ng bagyong Wilma. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magpapaulan sa Mindanao, habang hanging amihan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Makaaasa sa maayos na panahon ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, pero posible pa rin ng mga local thunderstorm. Nakataas na ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Maging alerto sa biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi. Nahulikam ang pananalasa ng buhawi sa Dumangas, Iloilo.
Kuha ang video na yan sa Barangay Patlad. Sa video, nagliparan ang mga yero at iba pang debris ng isang bahay na kalaunan ay nawasak din. Tumagal daw ng 10 minuto ang pananalasa ng buhawi. Wala namang nasaktan. Ayon sa ilang residente, 3 iba pang bahay ang bahagyang nasira dahil sa buhawi. Sabi naman ng NDRRMO Dumangas, 2 buhawi at 1 ipo-ipo ang nanalasa sa bayan ng mga oras na iyon. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, 1 ipo-ipo o water spout ang namataan sa dagat. Nakuhanan yan mula sa isang gusali sa barangay Punta, Engaño. Kasunod ito ng naranasang malakas na pag-ulan sa lungsod. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang buhawi sa lupa at ipo-ipo naman sa dagat kapag may severe thunderstorm. Pinaniniwalaang nasa Portugal si dating Congressman Zaldico ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Ang posibleng gamit na passport ni Ko, nakuha niya 7 taon na ang nakararaan. Balitang hatid ni Joseph Moro. Tuloy-tuloy ang paghahanap sa 7 pang at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Interior Secretary, pinaniniwala ang nasa Portugal si Ko. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa kanselado ang pasaporte ni Ko dahil wala pang court order para rito. Ang isang taga-DPWH nasa Israel naman daw. Sa mga inilabas na video ni Ko, ilang beses din niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos umano ng budget insertions. Sabi ngayon ng Malacanang handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Nauna nang sumula si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang tumistigo sa ICI. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, muling ipapasubasta ang 4 na luxury vehicle na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi na ibenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Sinimite ng CIDG sa ICI ang mga dagdag na dokumento kaugnay ng iniimbestigahang flood control projects. Binigyan diin naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. The demand is still very strong for people who are involved I'd like to see them achieved. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga. Chris, bakit daw nasira yon? Connie, ayon sa MDRRMC, bumigay ang Makilo Bridge sa Barangay Bugnay dahil sa mga nagdaang bagyo at pagulan. Hindi muna nadaraanan ng mga sasakyan ng nasabing tulay na pangunahing nagdurugtong sa probinsya ng Kalinga at sa Bontoc Mountain Province. Nagtayo muna ng temporary bridge para makatawid ang mga tao. Ang DPWH magtatayo rin daw ng isang temporary bridge para naman sa mga sasakyan. Inaasahang makukumpleto yan ngayong buwan. 5 naman ang arestado sa drug bypass operation sa Baguio City. Kabilang sa mga nahuli ang magkapatid na tukoy umanong drug personalities sa Cordillera.
Sa bisa ng search warrant na inisyo ng korte matapos magpositibo sa test buy, sinalakay ng mga otoridad ang bahay nila sa barangay Aurora Hill. Naabutan doon ang kinakasama ng isa sa mga target at dalawang umano'y kasamang gumagamit ng iligal na droga ng isa pang target. Nakuha ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na mahigit 120,000 pesos ang halaga at ilang drug paraphernalia. Sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang residente tungkol sa umano'y iligal na aktibidad ng magkapatid. Nakadetain na ang 5 na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Sa ibang balita, patay ang isang rider sa Rodriguez, Rizal matapos tumama sa kasalubong na van at pumailalim sa sasakyan. Ang driver ng van ay ginit na nakapagpreno siya at aksidente ang nangyari. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pumailalim sa L300 van ang motorsiklong yan sa bahagi ng Payatas Road, Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Sa pababa at pakurbang kalsadang ito nangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, paakyat ang motorsiklo at kasalubong ang L300 van dito po sa kabilang linya ng kalsada. Itong biktima ay may iniwasang bato sa kanyang dadaanan na out of balance. Tapos sa kanyang pag-slide, tumama siya doon sa paparating na sasakyan sa kabilang linya. Dire-diretso, natumbok ni sasakyan yung motor. Sa pagkakatumbok, pumailalim. Walang malay pero may pulso pa raw ang biktima nang madatnan ng mga responders bago siya dalhin sa ospital at doon ideklarang dead on arrival. Aming pag-analisa doon sa iniwasan noong biktima ay maaring ito po ay nalaglag ng mga nagbabiyaheng mga truck. Inaresto ng pulisya ang 48 anyos na driver ng L300 van. Sabi niya, naghahanap sila ng kanyang biyenan ng bigas para sa kanilang negosyo nang mangyari ang insidente. Bali pababa po kami ma'am . Tapos bigla na lang pong bigla na lang pong pumasok doon sa ilalim ng sasakyan . Kapag-preno naman po. Oo, tapos? Bali, ewan ko po kasi wala naman pong traffic yun. Baka na mapatawad nila po ako kasi naman po yun . Aksidente na naman po yun . Hindi naman sadya po . Nakaburol ang biktima sa kanilang tahanan sa Barangay San Jose. Ayon sa ama ng biktima, papasok sa trabaho ang kanyang anak na isang call center agent nang mangyari ang insidente. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakadetain ng driver. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang biktima, binaril ng umano'y binubuli niya na dating nakasama sa kulungan. Balita hatid ni Jomar Apresto. Duguan at nakahandusay ang isang lalaki nang abutan ng otoridad sa Esmeralda Street, Barangay 38 sa Tondo, Maynila, hating gabi nitong Lunes. Ang biktima, pinagbabaril ng isa pang lalaki. Ayon sa barangay, dumating sa lugar ang biktimang si alias Allen. Sinalubong umano siya ng gunman at pinaputukan. Nag-iikot daw ang ilang tauhan ng barangay doon nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Dumating na kami roon, hindi siya gumagalaw. Ang sabi nung kaanak, humihinga pa raw, kaya hinayaan nilang may takbo sa ospital din. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Sabi ng barangay, taga Bulacan ang biktima at bibisita lang sa bahay ng gunman. Hindi pa raw malinaw kung ano ang kanyang pakay roon. Napagalaman din ng barangay na ang biktima, sospek sa dalawang insidente ng pamamaril sa Maynila. Kinumpirma ito ng nanay ng biktima. Opo, nagtatago po siya . Pero ang alam ko lang po yung isang insidente na nangyari nung Oktobre 15. Inamin po niya. Kadailanan po na yung kanyang motor ay kinuha po ng tao. Hindi raw niya alam kung bakit pumunta noong araw na yon ang kanyang anak sa bahay ng sospek. Dati raw magkakosa sa kulungan ng dalawa at kalalaya lang ng kanyang anak nitong Agosto na nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril. Sinubukan namin puntahan ang bahay ng kinakasama ng sospek pero wala nang humarap sa amin. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang gunman. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magdaragdag ang MRT ng 3 set ng Dalian train na babiyahe para makatulong sa holiday rush. Target i-deploy ang mga ito simula sa araw ng Pasko, December 25.
Ayon sa Department of Transportation, mahigit 1,100 pasahero ang capacity ng bawat train set na may 3 baguan. Mapapaikli daw nito ang inaasahang pila sa mga istasyon. Nitong Sabado, nag-test run na ang isang Dalian train. Sunod namang iinspeksyonin ang 2 iba pa. Suspendido ng 60 araw si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos katigan ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee. Inanggap ni Barzaga ang desisyon ng mga kapwa niya kongresista. Ang mga dahilan ng pagsuspende kay Barzaga sa balitang hatid ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds Respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. So after the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Tiangco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll of members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon. Hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan?
ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayagang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Tuesday latest mga mare at pare, parami na ng parami ang nangilabot sa kapuso horror film na KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Nagpa-block screening ang isa sa mga bida niya na si star of the new gen Jillian Ward sa Quezon City. Present sa event ang co-Sparkle artists at former PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Josh Ford at Kira Ballinger. Pati sina Althea Ablan at abot kamay na pangarap co-stars ni Jill na sina Eunice Lagusad at John Vic de Guzman. Very thankful naman si Jillian sa kanyang supporters at sa mga sumusuporta sa pelikula. KMJS Gabi ng Lagim, the movie na yan! Speaking of support, nagpa-block screening din ang mga taga GMA Public Affairs sa isang mall sa Quezon City. Maraming manonood ang bumilib sa quality at effects ng pelikula na based on true stories. Mga kapuso, sugod na sa mga sinihan dahil showing pa rin ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Matapos ang mahigit 2 linggo na pagsasara dahil sa African Swine Fever, balik operasyon na po ang mga tindahan ng lechon sa La Loma, Quezon City. Yun nga lang, tumaas po ang presyo ng bida sa handaan. Ayon sa mga nagtitinda, bawal na kasi katayin ang mga baboy sa mismong tindahan at bawal na ring mag-stock ng mga buhay na baboy roon. Ibig sabihin, dagdag gastos sa pagpapakatay sa slaughterhouses at transportasyon sa mga baboy. Ang dating 8,000 pisong lechon na 6 na kilo, 10,000 piso na po ngayon. Mabibili ang 7 hanggang 8 kilong lechon ng 12,000 piso. Aabuti naman ng 14,000 piso ang 9 hanggang 10 kilong lechon. Tumaas din po ng 200 piso ang kada kilo ng lechon na 1,000 at 400 na ngayon. Maasa po ang mga nagtitinda na makakabawi sila ngayong holiday season. Tinitiyak naman nilang ASF-free at ligtas kainin ang kanilang ibinibentang lechon. Isang Chinese national na may kasong estafa ang target ng raid sa isang gusali sa Taguig. Yun lang, hindi lamang po ang target ang nakita ng mga otoridad. Nabisto rin ang isang illegal na operasyon ng Pogo. Balitang hatid ni Nico Wahe, exclusive. Sige, wala. Relax lang ha. Relax lang, mga pulis kami. Pakitaas lang ng kamay. ID. Target ng operasyon ng CIDG Southern NCR, PAOK at Southern Police District ang Chinese national na may kasong estafa. Sa intelligence report, narito siya sa 10th floor ng gusaling ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nang puntahan ng CIDG, tuluyan siyang naaresto. Actually, itong Chinese na to, minomonitor namin to ng mga about almost a week. Hindi mailap lang kasi siya, kaya ngayon lang namin na tsambahan. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba pag-akyat sa 10th floor, ang ilegal na operasyon ng Pogo rito. 8 mahabang lamesa na may mahigit 100 computers ang nakita ng otoridad. Nakadisplay sa bawat computer ang link ng umano'y illegal na online sugal. Mayroon ding nakitang mga cellphone sa bawat computer table. Ayon pa sa CIDG, tila may nagaganap pang love scams. During the service ng warrant of arrest, nakita natin na talagang may Pogo hub doon na maraming computers, maraming mga
Parang mga love scam doon sa monitor makikita at saka mga gambling, illegal gambling online. Ayon sa CIDG, nagpapanggap umano bilang IT solution company ang Pogo Hub. Yung pangalan nila, yung company name nila is hindi siya registered sa PAGCOR upon checking. 17 dayuhan at 75 Pilipino ang naabutan ng otoridad na nagtatrabaho sa umano'y Pogo Hub. Continuous pa rin yung documentation namin sa kanila at kung talagang may violation, kung may working permit din yung mga foreigners natin, then dito lang. Ay kung wala, additional case to be filed against them. Yung mga Pinoy sir? Ayun, there will be charge ng employee ng Pogo. So violation din po yun. At kung bakit naman nasa Pogo Hub din ang naturang Chinese na target ng operasyon? Usually, nagiging interpreter siya ng mga Pogo Hub. Wala pang pahayagan na arestong suspect at maging ang mga pamunuan ng establishmento kung saan sila nahuli. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao atid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ng sariling asawa ang isang buntis sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sara, bakit daw nagawa yan ng mister? Rafi, inaalam pa ng pulisya ang motibo ng 21 anyos na asawa ng biktima. Naresto siya sa hot pursuit operation. Wala siyang pahayag. Ayon sa pulisya, rumesponde sila sa bahay ng biktima kasunod na isang sumbong tungkol sa pananaksak. Naisugod pa sa ospital ang 17 anyos na babae. Pero dahil sa malubhang kondisyon, kinailangan siyang ilipat sa isa pang ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival. Sa Bacolod City naman, arestado dahil sa umano'y pangingikil ang isang lalaki na nagpapanggap daw na pulis. Nahuli ang 38 anyos na suspect sa entrapment operation sa Barangay Singkang Airport. Batay sa investigasyon, nagkukunwari siyang pulis at tatargetin ang mga nasa drug watch list para makapangikil. Sa isang biktima pa lang, nasa 700,000 pesos na raw ang natangay ng suspect. Tumangging magpa-interview ang suspect na nahaharap sa reklamong usurpation of authority at 16 counts of robbery extortion. Kilig overload ang netizens sa larawan na ipinost ni kapuso actress Carla Abellana. Sa picture, may ka-holding hands kasi si Carla at ang napansin pa ng marami, ang suot niyang precious na singsing. May Bible verse caption pa ang post na tungkol sa hope at future. Wala nang ibang detalye na ibinigay si Carla. Overwhelming love at congratulatory message naman ang natanggap niya mula sa mga kaibigan. Matatandaan na nitong August, kinumpirma ni Carla na dating sila ng mystery guy sa kanyang mga post. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hihilingin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na mabisita siya ng kanyang pamilya sa Pasko. On the actual Christmas day itself, Boxing Day, these are official court holidays, so no visits unfortunately are allowed at all. However, we are going to try and change that. We will do our best to make sure that that happens, but unfortunately I can't be too optimistic, but we do our best. Sabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hiling ng dating Pangulo na makasama ang kanyang pamilya sa darating na Pasko. Pero ipinagbabawal ng ICC ang mga bisita tuwing December 25 at 26 na official court holiday. Ang pwede lang daw bumisita sa petsyang yon ay mga spiritual guide. Sa ngayon, hinihintay pa ng kampo ni Duterte ang resulta ng kanyang medical test na inaasahang lalabas sa December 5 para malaman kung siya ay fit to stand trial. Itutuloy na ng Senado mamayang hapon ang deliberasyon sa 2026 budget matapos masuspindi ang sesyon dahil sa sunog sa Senate building noong November 30. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, papaspasan na nila ang deliberasyon sa budget para maiwasan ng reenacted budget. Kung walang problema, sisimula ng bicameral conference sa December 11 at mapipirmahan ang BICAM report sa December 16 o bago mag-Christmas break.
Ila-livestream ang BICAM meeting ngayong taon para maiwasan ang mga kontrobersya sa 2025 budget. Sa December 29 naman, target papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Bill. Tuloy-tuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga nasasawi sa malawakang pagbaha sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Halos umabot na yan sa 800. Mahigit 600 sa mga yan na itala sa Indonesia. Pinangangambahan pang tataas ang bilang na yan dahil aabot pa sa halos 500 ang hinahanap pa. Binibilisan na raw ang clearing operations, pagsasaayos sa mga nasirang daan at tulay at pagbabalik ng komunikasyon at supply ng kuryente. Mahigit 300 naman ang nasawi sa mga pagbaha sa Sri Lanka at mahigit 300 iba pa ang nawawala. Gaya sa Indonesia, Thailand at Malaysia, hinagupit din ng bagyo ang Sri Lanka. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Aabot sa 250,000 pesos na halaga ng smuggled umunong vape devices at products ang nakumpiska sa Maynila. Mula yan sa 2 tindahan na sinalakay ng NBI. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng 2 naarestong empleyado, gayon din ang mga may-ari ng 2 tindahan na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Arestado sa Valenzuela ang isang lalaking wanted sa kasong rape sa Legazpi, Albay. Nahuli ang lalaki matapos ang 16 na taong pagtatago. Batay sa investigasyon, noong 14 anyos ang suspect, hinalay umano niya ang 9 anyos na babaeng pamangkin. Bukod dyan, isang lalaking pamangkin ang pinagsamantalahan din umano niya. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect na humingi ng tawad sa insidenteng hindi na raw niya maalala. Binusisi sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang proyekto ng DPWH sa 4th District of Laguna. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, sa kauna-unahang pagkakataon ay binuksan na sa publiko sa pamamagitan ng live stream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga flood control projects sa social media page ng ICI. Nila ni live stream ang pagdinig na pinangunahan ngayong araw ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., Commissioner Rogelio Singson at Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agarao Jr. at sumentro ang pagtatanong ng komisyon kung magkano ang natanggap na proyekto sa distrito ni Agarao na ayon kay Singson ay may nagkakahalaga na 700 million pesos. Pati sa pagtatanong ni ICI Chairman Justice Reyes ay meron din daw na 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero ayon kay Agarao ay mga proyekto raw ito ng DPWH na hindi na nila pinakikialaman. Bagay na hindi tila nagustuhan ni Justice Reyes. Bakit daw hindi ito pinakikialaman ng kongresista gayong sa lugar nila ito ipinatutupad? Tinanong din si Agarao kung kakilala niya ang mag-asawang Diskaya na umano'y nagbigay ng 9 million pesos na advance sa kanya. Pati na yung pagreregalo na umano kay Agarao ng isang exotic na bulldog. Itinagi ni Agarao ang lahat ng ito. Narito ang pahayag ni Congressman Agarao. Ako'y nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang mga sitwasyon sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Yun po ay hindi totoo, wala po akong kinalaman sa mga paratang ng Diskaya. Sir, pag yun pong sinabi na pag may bumabang pera sa inyo, hindi nyo pinapakialaman, ba't hindi nyo pinapakialaman? Eh wala naman po kasing bumababa. Connie, sa mga oras na ito ay sumasalang naman yung mga opisyal ng Land Bank of the Philippines sa tinatanong sila ng komisyon yung proseso ng pagbabayad sa mga contractor mula sa budget na binibigay ng DBM sa DPWH. Sa mga susunod na araw, Connie, nakasalang at ang iba pang mga kongresista katulad na lamang nitong si House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos at pati na itong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Naghahanda ang grupong bayan para muling maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino,
gagamitin pa ring basihan ng kanilang impeachment complaint ang betrayal of public trust dahil sa paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito. Pag-aaralan daw ng grupo ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice. Ayon sa SC decision, maaaring maghain ulit ng impeachment complaint laban sa Vice simula sa February 6, 2026. Nagsabi rin ng Akbayan Party List na bukas sila na suportahan sakaling muling paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng reaksyon ang Vice President. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos na paputokan ng boga sa Mariveles, Bataan. Sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang 44 anyos na biktima sa bahay ng sospek sa barangay Kamaya para singilin ang 150 pesos na utang. Batay sa salaysay ng saksi na kapatid ng sospek, nagkasigawan ng dalawa at maya-maya nakarinig siya ng putok. Doon na raw niya nakita ang sospek na may hawak na isang improvised shotgun o boga. Isinugod sa ospital ang biktima pero idinekta ng dead on arrival. Pinutugis na ng mga otoridad ang tumakas na sospek. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Natrap ang isang bombero sa loob ng fire truck matapos masalpok ng isang dump truck sa Lubok, Bohol. Base sa investigasyon, pabalik na noon sa fire station ang fire truck matapos rumisponde sa isang landslide sa Barangay Uy. Bigla raw napunta sa linya ng fire truck ang dump truck kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Halos isang oras na trap sa loob ang bombero bago siya ma-rescue at dalhin sa ospital. Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng dump truck. Paliwanag niya sa mga pulis, ilang beses niyang sinubukan na iiwas ang truck sa fire truck pero hindi na niya makontrol ang manibela. Piliin niyo lagi ang tama. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Yan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo sa pagtatapos ng mahigit 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. Ayon sa Pangulo, may mga pagkakataong masusubok ang kanilang integridad. Sa kabila nito, dapat nilang piliing maging tapat sa bayan at sa konstitusyon. Dapat daw tandaan nila ang kanilang tungkulin na protektahan ang bansa. "23 days na lang, Pasko na po." Alamin po natin kung ano ang nasa Christmas wish list ng ilan nating kababayan sa balitang hatid ni EJ Gomez. 11 taon na raw nagtitinda ng taho si Bok. Todo kayod siya araw-araw. Ngayong Pasko nga, wala raw siyang hiling kundi maitreat ang kanyang pamilya. Sana po maganda po yung araw ng Pasko namin. At sana makagala ng mga bata at makakain ng mga masarap. May ilan naman na humihiling na makasama ang pamilya sa Noche Buena, gaya ng nagtitinda sa karinderya na si Leona at jeepney driver na si Noel. Sana po makauwi po ako sa probinsya sa Ilocos Sur. Andito lang po ako sa Manila para po magtrabaho. Gusto ko pong makasama ang pamilya ko po sa Pasko. Sana makasama ko yung pamilya ko, mga kamag-anak ko na nasa Cavite at saka Negros para ang Pasko namin ay masaya. Excited naman ang 4th-year nursing student na si Joanna to enter the professional world. Kaya ang wish niya... Ang wish ko po ngayong 2025 is makapasa po ngayong finals namin sa competency appraisal. Yay! May ilan naman na ang hiling ngayong Pasko, hindi lang pansarili, gaya ng Christmas wish ng may-ari ng tindahan na si Nanay Emeline at tricycle driver na si Victor. Ang wish ko, makakulong na bago magpasko yung mga sangkot sa mga korupsyon para hindi na kami binabaha. Pahirap sa tricycle yun eh. Ang gusto ko po sana, makita ng mga tao na managot talaga sila. Para makita po talaga na wala silang
pinapanigan. Para maging masaya man lang sana po ang Pasko natin ngayon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At palapit na nga po ng palapit ang Pasko at syempre hindi mawawala ang Christmas wish ng bawat isa. Mari, anong wish mo? Same din ang wish nilang lahat. Di ba? Actually, yun din ang sasabihin ko. Yung mga wish ng mga in-interview natin, ganun din. Yes. Kung ano yung wish nila, yun din ang gusto ko matupad. Ang dami na natin nag-wish, di ba? Sana matupad na yan. Yes. At ang netizens kaya? Oo nga, yan. Sabi kaya ng netizens sa kanilang wish sa Pasko. Ito. Ang wish ni Kitty, mag-alasin. Ha? Alasin? Mag-alasin ang kanyang magkaroon ng bagong opportunity at trabaho na may magandang sahod. Wish ng lahat din yan. Sariling bahay naman ang Christmas wish ni Dean Aringo. More customers naman para sa kanyang small business ang hiling ni Maria Ciriliano. Para kay Reza Sarmiento, wish niyang maging masaya at wala nang sakuna ang dumating. Nako, very good ang wish mo. Ito naman, longer life naman para sa kanyang mga magulang, ang hiling ni Jonah Simangan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Mainit na balita, pinuntahan ng National Bureau of Investigation ang isang condominium unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Detalye yan sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Yes, Rafi, pasado lang nga ng umaga kanina nung dumating nga dito sa may isang condo unit sa may CC sa Taguig City. Ito nga mga tauhan ng NBI, Organized and Social Crime Division, para i-implement itong isang inspection order na issue ng Makati RTC para mapasok itong condo unit ni dating ako Bicol Party sa Representative Zaldico. At ang pakay, Rafi, itong NBI team na to ay makapatak ng mga karagdagang ebidensya patungkol sa aligasyon ng bid rigging. Kung kaya't kasama ng NBI, Rafi, ang Philippine Competition Commission nang mag-apply itong inspection order. So, natin ito ng korte at sa ngayon, ongoing ngayon sa ating source ay patuloy yung paghahanap dito sa penthouse unit ni Zaldico sa may bahagi nga ng Taguig City. Sinasabi, Rafi, medyo malaki-laki itong condo unit ito, ilang daang square meters, ang laki. At patuloy ngayon ang kanilang pangangalap, pag-ikot para tingnan at maghanap ng mga dokumento na maaaring magpatibay sa kanilang mga isasampang reklamo, karagdagang reklamo, dahil nga dito kay Zaldico. Kaya malamit sa BGC, Taguig City, ako si John Consulta ng GMA. John, meron pa bang ibang target itong NBI? Sa ngayon, Rafi, ito muna yung kanilang prioritize. No? Maalala mo, merong isang bahay ng Zaldico na pinuntahan sa bahagi ng Pasig City. Bakit ito, yung part na yun, ginamit doon ay warrant of arrest kay Zaldico. Pero sa pagkakataong ito, Rafi, ay inspection order. No? Hindi isang search warrant, hindi warrant of arrest, inspection order. No? May iba yung ginawang discovery dito ng NBI. At sa ngayon, ay meron pa silang ibang mga nasa listahan na mapupuntahan. Pero ito daw yung isa sa mga top priority na mapasok para makita kung makakuha silang mga ebidensya at ng mga dokumento kaugnay sa kanilang gagawing case build-up laban kay Zaldico. Meron ba silang specific na dokumento na hinahanap, John? Or kahit anong klaseng dokumento mag-uugnay sa mga maanumalyong proyekto ang kanilang hinahanap? Specifically, Rafi, na kinalaman sa bid rigging. No? Yung maanumalyang pagkasagawa na bidding dahil bahagi raw ito ng ginawang aligasyon ng mga nagsalita na ng mga DPWH sa Senado at Kongreso. At gusto nila makakuha ng karagdagang mga dokumento na maaaring patibayin yung anggulong ito nang sa gayon, Rafi, ay mayroon pa sila maikasahan ng mga dagdag laban dito kay Zaldico. Nakikipag-cooperate naman yung mga may-ari ng kondo at may tao bang naabutan, John? Makikipag-cooperate naman, Rafi. Pinayagan naman pumasok itong mga tauhan ng NBI. At of course, may representative dito ang korte, na sheriff at dalawang pang empleyado para talagang masigurado na nasusunod ng maayos yung inspection order. Dahil ito, Rafi, ang
ang pinakadetalye lamang ng inspection order ay kinakailangan lamang na tingnan. Wala pa silang karapatan na kunin kung mayroon man silang makukuha. At ito ay, kung mayroon man makita, Rafi, ito ay subject na sa ibang legal proceedings tulad ng search warrant para makuha ng National Bureau of Investigation. Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ang paboritong doktora sa abot kamay na pangarap may comeback sa isa pang GMA Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Magbabalik ang ginampanang karakter ni star of the new Gen Jillian Ward, this time bilang Doktora Annalyn Tanyag Young. Sa patikim may interaction si Annalyn kay Tyrone, played by Mavi Legaspi. Ano kaya ang magiging papel ni Doktora sa buhay niya at sa iba pang bida? Abangan sa Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA mula Lunes hanggang Biyernes. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na parol at pwede pang i-customize, meron yan sa mga tindahan sa Las Piñas. Mabibili po roon ang mga makukulay na parol na gawa sa kawayan. May mga puting parol na kung tawagin ay tala na mabibili sa 400 pesos ang kada piraso. May kada set rin ng parol na maliliit na mabibili naman sa halagang 1,000 pesos. May abot kayang presyo rin ng mga parol na 50 pesos lamang ang kada isa. Kung gusto po ninyong may masinsin na disenyo, 60 pesos naman yan. Mabenta rin po doon yung mga customized na parol na likha sa Capiz. Ang presyo nito ay depende po syempre sa size ng parol. Ang small ay nasa 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Medium naman, 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos. At large, 4,000 hanggang 6,000 pesos. Isa po talaga ang Pilipinas sa mga bansa na maagang nagdiriwang ng Pasko. Maraming lugar sa bansa may pinagmamalaking pasyalan o Christmas decorations. Ito na, silipin at bisitahin natin ang ilan sa mga yan. Ito na! For Christmas, binuksan na muli ang isang pasyalan sa Taguig na may temang Carnival. Kasama sa picture-perfect attractions doon ang safari, candy at nutcracker tunnels. Open for all ang pasyalan at libre syempre ang admission dyan. Sa Bataan naman, White Christmas ang eksena ng mga dekorasyon sa Orani. Plaza Munisipyo o simbahan man, pinalibutan ng mga puting pailaw at installations. Kasunod ng lindol at mga bagyong naranasan, isang simbolo ng pag-asa ang pinailawan sa Cebu City. Yan ang Christmas tree na 130 talampakan ng taas. Pinalibutan ito ng mga pailaw na sari-sari ang kulay. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.